mag-share ng mensahe, maraming technical na mga hindi natin inaasahan. Yung aking laptop ay nasira, yung mga recording at adjustment. Pero naalala ko po yung mensahe ko ngayong oras. Nagkaroon po ako ng kapahingahan. Nawa po, kayo rin po sa mga oras na ito, anuman yung inyong mga ginagawa, anumang kabalisahan ng inyong puso at isipan, nawa po tayong lahat ay makatanggap ng biyaya ng Diyos sa mensahe na ating pag-aaralan ngayong mga oras na ito. Aking po pinagtsatsagaan ang aking laptop sa mga oras na ito. I hope you can bear with me. Ngunit ang title po pati yung aking ginawang documents ay wala yung title, so I just move forward. Ganun lang talaga, no? Minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan, but all we need to do is move forward and continue at maging guided ng Holy Spirit. Nawa kayo po ay mamasmasan din po ng banal na Espiritu sa mga oras na ito. Ano yung galit ninyo sa inyong puso? Kayo ba ay may hinanakit sa iyong kasama dyan sa katabi, o ano man yung inyong na iniisip na alalahanin para bukas? Tayo po ay magkaroon ng kapahingahan sa salita ng Diyos. Ang title po ng message natin ngayon ay ang Panginoon ng Araw ng Kapahingahan, or the Lord of the Sabbath Day. Ito po ang oras ng kapahingahan. Ito po ang oras ng salita ng Diyos. Tayo po ay humingi ng kapahingahan sa lahat ng kapaguran sa buhay, mga pagrereklamo, kainisan, mga alalahanin. Nawa ang salita ng Diyos sa Book of Matthew chapter 12 verse 1 to 14 ay magbigay sa bawat isa sa atin, sa akin, sa oras na ito ng kapahingahan, no? At dito po sa aking introduction, ang salitang sin o kasalanan ay orihinal na Grego na salita na hamartia, no? Ang ibig sabihin po ng salitang hamartia or ay missing the point in English, or sa Tagalog, nalampas sa punto o sa tamang minarkahan. Kung kayo po ay naglalaro ng isang dart or archery, meron pong bilog doon at ang pinakagitna ay ang pinakapunto, no? Ang pinakamarka na dapat mong matamaan. Ngunit ang hamartia po ay salitang Grego na nagsasabi na kahit anong tira mo, kahit anong target mo, hindi mo matitira o mapupunto ang pinaka minarkahan, no? Lagi kang lalagpas. So ang ibig sabihin po lamang niyan, ito ay katunayan na ang tao na makasalanan, anuman ang kanyang gawin, ay lagi siyang magkakamali at laging magkakasala sa harapan ng Diyos. We can never be perfect because we are all sinners and separated sa Panginoon. Ganun din po ang mga batas at aral na itunuro ng Old Testament at ang mga tinuturo at pinapangaral ng mga Pariseo patungkol sa 10 utos doon sa Book of Exodus. Dinagdagan po nila ito ng maraming mga ritual, mga karagdagang mga utos, ngunit wala talagang makasunod at walang makaperpekto. Dito po sa Book of Matthew chapter 12, talagang pinupunto nila si Jesus na, ikaw Jesus at ang iyong mga disipulo sa oras at panahon ng pagsamba o Sabbath day, kayo ay may ginagawang trabaho. Di ba mali yun? Sinasabi nila. Alam niyo po ba na sa 10 utos, bukod tangi po ang Sabbath day o araw ng pamamahinga ang hindi patungkol sa moralidad na command, no? Out of 10, 9 doon is about yung moral obligation mo sa tao at sa Diyos. Ngunit tanging ang one command na Sabbath day ang tanging utos na patungkol sa obligasyon ng tao sa Diyos na dapat siyang sumamba. Ano po ba ang tunay na punto ng Sabbath day? Sabi ng iba o ilan, dapat Sabado, dapat
linggo o mali ang linggo, at sa tuwing araw ng linggo o pag Sabbath day, dapat wala kang gagawing trabaho. Ano po ba ang gustong sabihin o pinapatukoy ng salitang ito? Nawa sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo ay makatanggap ng kasagutan sa ating mga katanungan. No? Ano po ba ang tunay na Sabbath day? Mali po ba ang araw ng pagsamba tuwing linggo at sila ang tama? Dapat nga ba wala tayong gagawin na trabaho tuwing Sabbath day? Una po, point number 1, o kahit yung number 1 dito sa aking sa aking documents na ginawa ay nawala, ano? Pero we need to move forward. Sabi doon, ang araw, ano nga ba ang araw ng pamamahinga o Sabbath day? Ang Sabbath day po ay literal na ikapitong araw ng sanlinggo at sa atin po, ito ay Sabado. So tama po na ang 7th day, ang pangkapitong araw ay Sabado ayon sa Exodus chapter 20 verse 8 to 31 and Exodus 31 hanggang 12 to 18. Even si Jesus sa ikapitong araw siya ay namahinga nung nilikha niya ang sanlibutan ng 6 na araw at kapitong araw ay siya ay namahinga. Yun po ba ang punto kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang araw ng kapitong araw para tayo ay magpahinga? Sinusunod nga ba natin yung totoong pamamahinga? Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na Sabbath day? Sa pananaw po ng mga taong ito na dapat daw po tayo ay titigil sa pagtatrabaho at dapat ilaan natin yung oras natin at panahon sa simbahan o sa ating pagsamba at sa lahat ng ating gagawin. So akin pong tinatanong, yung mga taong sumasamba tuwing 7th day o Sabado, namamahinga ba sila tuwing Sabado? Alam niyo po ba sa striktong pag-aaral ng mga Pariseo at sa kanilang paggawa ng mga karagdagang interpretasyon patungkol sa Sabbath day, ang maglakad ng malayo, sumakay, maghugas, maglaba ay trabaho din. So kung striktong pagsunod sa Sabbath day, wala pong makasunod nito. Sinasabi ng ibang simbahan, kami ang tama sapagkat sabi ng Biblia, tuwing Sabado dapat tayo sasamba o Sabbath day. Pero ang sabi at ang striktong pagsunod sa Sabbath day ay wala kang gagawin ni isa tuwing Sabado. Kahit ang maglakad o gumawa o magbuhat ng plato, ng mabibigat, maligo, literal na wala kang gagawin. So, tulad po ng hamarsa o kasalanan, ang tao ay hindi talagang makasunod sa perpektong command ng Panginoon. Kaya naman, ang interpretasyon ng mga reformista o mga nag-aaral sa Biblia, no? Na ang hindi na po dapat natin sundin ang striktong pagsunod ng Sabbath day sapagkat wala naman itong makakasunod. Una, ang pamantayan nila ay tayong mga Kristiyano ay sumasamba hindi sa striktong ikapitong araw sapagkat sa unang araw, ano ba yung unang araw ng linggo? Monday, mali po tayo, linggo. Sunday, Monday, Tuesday. The first day of the week is Sunday or Lord's Day sapagkat ito ang araw kung saan si Kristo ay muling nabuhay sapagkat siya ang simula at ang katapusan ng ating buhay. So, ang background po nito is Matthew chapter 28. Sa araw ng unang linggo, ang mga babae pumunta doon sa libingan at nakita nila si Jesus, no, ang mga disciples sa unang araw ng linggo o ng linggo, which is Lord's Day, no, Sunday. Kaya tayo naman ay linggo na nagsasamba, no, sapagkat ang ating pagkaintindi at pagkaunawa dito na si Jesus ang nagtapos ng lahat ng mga kautusan at siya ang simula at katuparan ng lahat. Amen? Also,
kahit pa ang mga disipulo ni Jesus nung matapos ni Jesus mamatay ay wala ring striktong pagsunod sa Sabbath day sapagkat ang mga katunayan, ang mga Kristiyano at disipulo ng unang panahon ay nagkakatipon sa unang linggo ng araw at hindi sa Sabado. Doon po sa Gawa 20 verse 7, 1 Corinthians 16 to 2, and 2 Corinthians 9 to 12, basahin po ninyo. Doon po na isusulat na kahit si Pablo ang nagsabi na tayo ay malaya na sa kautusan at ang mga disipulo ay nagkatipon sa unang araw ng linggo. So, ibig sabihin, tuwing linggo lang dapat ba tayo magsamba at sa susunod na araw, Monday hanggang Sabado, hindi na rin? Hindi wala tayong kaibahan sa nagsusunod sa batas ng Sabbath day. No? So, point number 2, ano nga ba ang gustong iparating ng Panginoon? Bakit sa storya ng Book of Matthew chapter 12 verse 1 to 14 na kini-question ng mga Pariseo, mga Saduseo, mga religious people si Jesus na meron silang ginagawa sa araw ng pagsamba kahit nga yung tupa, sabi ni Jesus, na nahulog doon sa balon sa araw ng pagsamba, hindi nyo ba kukunin yun? Di ba kukunin yun sapagkat pinapahalagahan ninyo ang tupang iyon, higit sa lahat ang tao? So may una pong punto ang Panginoon doon. No? Ang totoong concern ng Panginoon ay hindi ang pagsunod sa batas o sa Sabbath day. No? Ang Sabbath day, una, gustong ipatingi o ipakilala sa atin ng Panginoon na higit na tinutugunan ng Panginoon ang ating pangangailangan. Ang sample nga ni Jesus, sabi niya sa mga Pariseo, na si David nga, sa kanilang gutom, sa kanilang kapaguran, kinain nila ang tinapay na para lamang sa mga pari doon sa loob ng templo. Ay alam natin na mga Pariseo ay talagang kinikilala si David. Ngunit sabi ni Jesus, tingnan nyo nga si David, hindi niya kinikilala ang batas at ritual sa templo sapagkat ang pinapahalaga ni David ay ang taong nagugutom at nangangailangan. Mga kapatid, higit na mas mahalaga at may pakialam ang Panginoon sa atin, sa ating buhay, sa araw ng kapahingahan, hindi sa mga ritual o mga seremonya sa loob ng templo. Ito ay ginawa para sa tao upang magkaroon tayo ng kapahingahan. Imbis na ang mga tao ay lumapit sa loob ng simbahan, sila ay nabibigatan na pumunta ng simbahan sa mga panahon na yon sapagkat marami silang dapat gawin, magdala ng offering, ito yung dapat mong gawin. Ganun din sa ating panahon, marami ang hindi nagsisimba sapagkat sa loob ng simbahan, marami ang nagmamarunong at nagsasabi dapat ito ang iyong suotin, ito ang dapat mong ibigay. Ito ramang ay mga ritual at hindi ang higit na mahalaga yung presensya ng tao sa loob ng tahanan o simbahan. Amen? Hindi upang bigyan tayo ng mga pasanin, dapat bang magbigay ng tithe sa loob ng simbahan? Mga tithing yung mga preaching, ito yung mga dapat gawin. Nabibigatan sila paglabas ng simbahan. Mga kapatid, ang higit na kailangan ng Panginoon ay ano ba yung kailangan natin? Di ba tayo ay lumalapit sa Panginoon sapagkat nangangailangan tayo ng kaligtasan, nangangailangan tayo ng paggabay, pagkalinga, pag-ibig. Dahilan kay Jesucristo. Diba higit na mas mahalaga yon? Pangalawa, ang gusto at layunin ng Panginoon ay ang maglingkod tayo sa kanyang kaharian. Hinalimbawa niya ang pari na siyang gumawa ng malaking kasalanan, ngunit sila'y pinatawad. Sapagkat ang trabaho ng pari ay magpatawad ng kasalanan at magtrabaho sa kaharian ng Diyos at magsilbi sa mga tao. Mga kapatid,
Hindi ko po binabaliwala ang mga batas at aral na itinuturo sa atin patungkol sa pagiging mabuting Kristiyano, mamuhay ng tama, at gumawa yung pagkakaloob o tamang pananamit, tamang pananalita. Ngunit higit na inuunawa ng Panginoon ang mga tao na para pagsilbihan, no? At kung paano sila kumilala at manumbalik sa Panginoon. Yun po ang tunay na halaga ng ating pagsamba. I hope na kuha ninyo po ang aking punto, sapagkat marami po ang mga simbahan sa ating panahon ngayon na masyado silang strikto sa mga bagay-bagay at ang mga tao ay wala nang mapuntahan, sapagkat ang simbahan ay naging lugar na lamang ng mga taong judgmental, perpekto, matatalino, nakakapag-memorize, nakakapagsunod, at hindi para sa mga taong mahihina, para sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig ni Kristo. Pangatlo po, ang layo ng Panginoon ay habag at hindi handog. Before tayo gumawa ng mga bagay na ikanalulugdan ng Panginoon, dapat tayong tumanggap ng habag, biyaya ng Diyos. Ito po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, tayo ay nakatanggap ng habag galing sa Diyos sapagkat nararapat na tayo ay hatulan doon sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Tayo ay dapat mamatay, ngunit sa kanyang dakilang biyaya at habag, tayo ay naligtas. Kaya ang simbahan o araw ng pagsamba ay panahon at oras ng mga tao para magpasalamat sa habag na kanilang tinanggap sa Diyos. Hindi para sa mga taong malilinis at nagpapakunwari. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nangangailangan ng habag ng Panginoon. Kaya dapat bigyan din natin ng habag ang mga taong mahihina at hindi nakakasunod. Paano na lamang yun, Pastor? Kung ganyan na lamang ang ating pamantayan, baka hindi na sila magbago. Mga kapatid, ang pagpabago ay galing sa Diyos. At kung mula sa Diyos, ito ay siya ang magkakaloob at hindi tao. Tingnan na lamang natin ang ating sarili. Kung wala ang habag ng Panginoon, tayo ba'y may pagbabago? Reflect on yourself, brothers and sisters. Every day we need God's mercy and God's love. At yun ang nilolong natin araw-araw. Pangatlo po, ng ating mensahe sa oras na ito, dapat nating alalahanin na si Jesus ang tunay na Panginoon ng Sabat o pamamahinga. He is the Lord of the Sabbath day. Ang Sabbath day ay ginawa para sa tao. Hindi ang Sabbath day ginawa para sa tao, kundi ang tao ay ginawa para sa Sabbath day, para makatanggap sila ng biyaya at kapahingahan. Sinabi ng Panginoon sa verse 6 ng Book of Matthew 12 na siya ay higit na mas dakila pa sa templo. Noong mga panahong yun, pinapahalagahan ng mga Pariseo ang kanilang templo. Ngunit sabi ng Panginoon, gigibain ko ito ng 3 araw at sa pangatlong araw ay, gigibain ko ito at sa pangatlong araw ay aking itatayo, sapagkat ang tunay na templo ay si Jesus. At ang templo na pinapanahanan niya ay tayo. Parte tayo ng templong ito. Hindi ang pisikal at mga ritual, mga seremonyas, sapagkat si Kristo ay ang simbolo ng templo ng presensya ng Diyos. Sa tuwing kasama natin siya, kasama natin ng Diyos, ang kanyang presensya ay patuloy na mananatili sa ating buhay. Siya ang Sabat. Siya ang ibig sabihin, siya ang tangi nating kanlungan, dalampanan. Siya ang ating kaligtasan. Higit na mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa pagsunod sa mga kautusan. Tulad po ng hamartia or missing the point,
Ang 10 Commandments po ay walang makasunod. Pag nasira mo ang isa, you will go back to zero. Ibig sabihin, walang maliligtas. Sapagkat ito ang rason kung bakit si Jesus dumating. Ang Sabbath Day ay isang foreshadow. Ito ay isang katuparan na merong darating na tagapagligtas na magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Sabi ng Colossians chapter 2, 16 to 17. Si Jesus ay nag-alok ng kapahingahan at sa kanyang pagtubos doon sa cross, tayo ay nakatanggap ng tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa ng kabigatan ng kasalanan. Ito ang layunin ng Panginoon. Bilang konklusyon, ang susing punto ng lahat ng ito ay hindi dapat natin limitahan ang pagsamba sa anumang partikular na araw sa linggo. Hindi lang tuwing Sabbath Day o Sabado, hindi lamang tuwing linggo dahil linggo lamang, kundi araw-araw dapat tayong mamahinga. Dapat tayong sasamba sa Panginoon araw-araw, hindi lamang tuwing oras ng pagsamba. Ito ang layunin ng Panginoon ng lahat ng ating kagabigatan sa buhay ay magkaroon ng kapahingahan kasama niya. Ito po ang ating mensahe sa mga oras na ito. God bless you and I hope to see you next time sa another series ng ating mensahe. God bless you.